Good morning mga kagroomers! Once again, this is Fred Sinisa and welcome to my vlog. So mga kagroomers, before we continue, I just wanna shout out lang sa mga sponsors sa upcoming actual show dito sa amin sa Aurora, Zamboanga del Sur, the 4th Pride of Aurora National Actual Goldfish Show this coming November 8, 9, and 10. And shout out ko na rin yung partner ko dito, Mr. Adrian Pinote. And also to our sponsor as well sa raffle natin na bigas. Soon, hindi man masyadong marami, but hopefully na marami tayong mapapasayang mga participants sa raffle natin na bigas. So mga kagroomers, our content for today, this is being requested by Sir John Paul Ortiga. So hi Sir Fritz, thank you for a very educational detailed videos, if possible for the next contents. Possible po ba maisingit kung paano tumingin ng show potential and show grade na Oranda at Rancho? This content will be very helpful, especially for those new beekeepers na gusto i-move to the next level yung goldfish keeping nila. And thank you very much po for this request, sir. So first is, let's go ahead and check. Again, this is in my own personal preference sa pagpili ko ng Rancho at Oranda, mga groomers ha. Sa akin lang to kung paano ko or ano ang tinitingnan ko sa pagpili ng Rancho. So of course, sa farm, mismo ako kasi yung pumipili ng mga Rancho na mga Jovi size na gusto kong dalhin dito sa area ko. From farm ni John Risotin, dinadala ko dito sa aking maliit na palaisdaan at ginugroom. So Jovi size yung pinipili ko. Una ko talagang tinitingnan kasi mga manipis pa sa kikatawan yan eh. So, wag mag-expect Jovi size eh. Manipis talaga, wala pang yung iba walang kulay, ganyan. So, curve talaga ang tinitingnan ko. So, dapat smooth talaga yung curve. So, sample lang tong nasa video natin mga groomers ha, para may idea naman tayo. So, smooth talaga yung curve kahit manipis yung katawan, basta ang importante smooth yung curve. And most of the time na nagsiselect ako ng Rancho is, hilig ko ngayon is mga long body. Kasi gusto ko yung mga long term na mga isda. Kahit matagal siya mabenta, alam ko maganda siya habang tumatagal. So nakita ko based on my observation, maganda ang long body. Pero gumaganda lang ang long body for me pag malaki na yung katawan. So medyo matagal talaga siya kasi yung mga long body matagal kasi yan palakihin. Kasi mataas ang katawan, matagal tumaba, matagal mag belly drop. It takes siguro mga 6 months ganyan. So again, going back, so curve yung una kong tinitingnan, and second is yung angle ng tail. Again, dito na lang tayo mag-base sa video kasi ito yung isda. Yung malaking Rancho, yan yung third runner-up sa Iligan National Actual Goldfish Show and second runner-up sa Cebu International second International Actual Goldfish Show. So ito yung jumbo na entry ko. And since na siya show winner, so tested na siya, so ito yung magandang example. So hindi ito sobrang super long body for me kasi medyo nasa mid lang siya for me. Kasi yung tail tube yung tinitingnan ko mga groomers So hindi siya masyadong mahaba talaga. May mga Rancho talaga ako na mahaba talaga ang tail tube. Yan yung mga pang super jumbo siguro in the future. So tingnan natin yung mga coming natin na stocks if kaya bang mag super jumbo. Pero matagal pa. But again, going back, so una yung curve, second yung angle ng tail. Dapat hindi siya masyadong nakayuko. Sakto lang siya mga groomers ba. Hindi rin siya sobrang iksi kasi pag sobra na kasing iksi yung nakikita kong mga bagong trend ngayon ng mga Rancho, pag super short na kasi yung tail niya mga ka-groomers, medyo iba na yung langoy niya. Medyo nagsa-struggle siya, lalo na pag nasa jumbo at super jumbo na siya.
medyo sa tingin ko ba, pangit yung langoy niya. So, kaya hindi ko masyadong prefer magpili ng mga super short tail. Yung sakto lang, yung bagay lang ba. So, again, personal preference ko naman. And for the anal, so, single anal, as long as it's centered, walang problema. Double anal, mas advantage. Kasi mas mataas ang points ng double anal compare sa single anal. Okay? And importante sa anal for me is hindi siya sobrang baba sa caudal. Yung bang halos pag naka-side view yung isda is kita mo na buong anal ng isda. So medyo hindi ko gusto ganyan. For me hindi ko masyadong type yung ganyan. Yung sakto lang, hindi lumalabas yung anal pag lumalangoy yung isda, hindi nakasanday yung anal sa sa caudal niya pag lumalangoy, yung sakto lang talaga. And of course, syempre pag nagsiselect ako ng isda is juvie pa, hindi ko pa alam kung maganda ba talaga ang result or maganda pa talaga sa ngayon yung isda. So basically, depende na yan sa pag-groom ng isda, mga ka-groomers. And of course, sa genes ng isda. Kahit gaano pa kagaling si groomer, pag low quality ang genes ng isda or parents ng isda, medyo mahihirapan tayong palabasin ang full potential ng isda. So, hindi talaga, wag na mag-expect ng ganyan kaganda pag ang genes ng isda, ng parents ng isda, ng lolo ng isda is super low quality. Medyo masasayang lang talaga yung effort natin dyan. At saka, especially yung maintenance natin na sobrang pagkamahal-mahal. Again, mga ka-groomers, magastos mag-groom ng isda. Super gastos talaga. Okay? So, at least man lang may idea kayo na medyo pag pumasok tayo since we're talking about next level sa pag-keeping, ito na yung papasok tayo sa mga show. So, medyo madugo yung gastos nito. Especially sa tubig. So, again, yan yung natin, mga preference natin sa pagpili ng rancho. And if tiwala tayo sa genes ng isda na maganda, mga groomers, yung result, makikita mo talaga katulad nito. Makapal ang wen, makapal yung curve, solid yung curve niya, makapal yung katawan. Maganda talaga overall. So, worth it yung effort natin sa pag-groom ng isda, mga ka-groomers. Diba? So, let's go to the oranda, mga ka-groomers. So, sa oranda naman tayo. Dalawa tong example ko, short tail at saka long tail. So, dito muna tayo sa long tail. Short tail at saka long tail, medyo same lang naman kasi same lang sila oranda, mga ka-groomers. It's just ang short tail is maiksi lang talaga yung dorsal at saka yung tail. So, dito na lang tayo sa long tail mag-focus. So, for the oranda, mga ka-groomers, unang-una ko tinitingnan talaga, kahit juvie size pa sila, is yung hugis ng katawan nila. Egg shape ba, kung baga. So, hindi ko masyadong type yung mataas yung long body na oranda. Hindi ko rin type yung super short. Not unless sa short tail. Kasi maganda yung round body talaga sa short tail. At saka halos walang tail tube. Ang cute tingnan. So, again, going back to the long tail. So, sa oranda, first kong tinitingnan sa pagpili ko sa kanila is yung shape ng katawan. So, egg shape siya, mga ka-groomers. Egg shape na yung nakatayo. Hindi yung side view kasi egg shape rancho yan pag naka side view. Pag nakatayo, yan naman yung ideal ko sa pagpili ng oranda. Yung nakatayo na parang itlog, ganyan ba? And una, yes, yung form ng katawan, egg shape. Second is yung dorsal niya, mga ka-groomers. Maganda kasi sa oranda is yung dorsal niya, especially yung sa may likod, hindi tumatama sa caudal pag lumalangoy. Hindi nakasanday ba yung dorsal niya sa likod na part sa may caudal niya or sa tail niya. Hindi siya sumasanday or tumatama sa caudal pag lumalangoy. So again, preference ko to, mga ka-groomers ha. And third, ang tinitingnan ko is yung
position ng tail niya or caudal niya. Hindi masyadong nakaliko, naka 45 degrees talaga siya, if possible. So, mag-base na lang tayo dito sa example ko. For me, maganda to. So, again, third yung caudal niya mga ka-groomers, 45 degrees. And fourth is strong finish. So, strong finish is yun bang, especially when you look at the dorsal, palagi talagang nakatayo mga groomers ba? Strong talaga. At saka yung caudal niya hindi lumalaylay. Hindi, pag lumalangoy siya, hindi siya masyadong soft tingnan ba? Yung talagang, alam mo talaga kahit, small pa to mga groomers tong example natin na long tail. 6.5 cm pa to. So, makikita mo na strong talaga yung finish niya. And, fourth na ba tayo? Or fifth? Fifth ko na tinitingnan is yung yung anal niya. Yung anal niya, hindi nakalabas mga ka-groomers pag lumalangoy. Or hindi siya sumasanday or ano ba yan? Hindi siya nakapatong or hindi siya lumalabas pag lumalangoy yung isda. So meaning, hindi siya, mas maganda yung nakatago talaga. Hindi siya overexposed na paglangoy ng isda, pumapatong na yung or lumalabas na yung anal niya. Pangit yun mga ka-groomers. Minus yan sa pagtingin ng judges. For me as a judge as well, minus yan pag ganyan, pag sumasanda yung caudal sa anal pag lumalangoy. Or worst comes to worst, lumalabas yung anal, lumalabas siya sa caudal pag langoy. So, na-expose na talaga lahat. So, yun yung ibig kong sabihin. And another thing, aside sa anal, single anal center, okay naman yan. Double anal, mas mabuti. Kasi mas advantage si double anal kaysa single anal center. Okay? So, mas mataas ang points ba? Pag madikit talaga ang laban, si double anal talaga lumalamang compare ni single anal. And also, one thing for sure, solid yung color niya mga groomers. Small pa lang siya, nakikita mo na ang development ng wen, maganda. Kulay, super solid. So, ready to show na yung example natin. It's ready to show na Oranda for small category mga groomers. Again, yan lang yung mga tinitingnan ko na factor sa pagpili ko ng isda. Hopefully, nakatulong kahit konti. Pasensya na sa boses ko, medyo kasi di pa nakaka-recover sa sakit for more than 2 weeks na. So, again mga groomers, hopefully may natutunan tayo na konting idea sa pagpili ng isda, rancho at oranda. So, again, once again, this is Freight Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.